Yung sa mga hindi pa nakakaalam, ang Bridges Autism app po, it's an AI mobile app po siya na on which para po siya sa mga magulang at mga nag-aalaga po ng mga batang merong autismo. So kailangan ang parents o kaya nag-aalaga ng may autism ay mapag-aralan nilang application. Madali lang ba? Para bang nagfe-Facebook ka lang? Yes, actually meron na siyang Filipino or Oh, Tagalog. nice. Opo, meron na siya with the app. And then meron din yun yung parang chat GPT sa loob ng Oh, app. may chat Yes, GPT na. opo, hindi na tayo gagamit ng ibang lahat about sa autism nandito na siya. Saan ba maghahanap ako tungkol sa symptoms ng autism? Yeah, pwede rin i-chat doon. Opo, Nice. itanong doon sa chat. And yung chat po natin is integrated po siya sa sa FAQs ng mga sagot din po ng mga experts po natin tsaka ng AI. Baguhan ka lang ba sa negosyo? May tanong ka ba kung paano ito? Kung di ka sigurado, lumapit ka lang at malalaman mo. Sa show na to, nandito na si Chris at Randy, handang sumagot. Mga dapat gawin, dapat gamitin sa bagong mong negosyo. Kay Chris at Randy, lumapit na kung may tanong. Kay Chris at Randy, lahat masasagot. Basta kay Chris at Randy, handang sumagot. Dahil business natin to. Marami ka pong dapat malaman, kaya natin mong simulan. Pero kahit ano yan, Chris at Randy, kaya yan. Dahil business natin to. Dahil business natin to. Dahil business natin to. Business natin to. Magandang gabi, kasang bahay at mga partner. Ito po ang business natin to live sa 1350 sa AM Band sa inyong mga radyo at sa Facebook. Live po kami sa UNTV, Radyo La Verdad at on YouTube naman. Live din po kami sa YouTube sa pamamagitan ng UNTV News and Rescue Channel. Hanapin lang po dyan ang Radyo La Verdad. 7:30 na ng gabi at pansamantala parang solo nyo muna ako makikita dito dahil ang ating mga kapartners po natin, si kapartner Chris at si kapartner Randy ay hindi mo natin pansamantala makakasama ngayon pero nandito pa rin po ang programa. Ako naman si Manuel Recuenco. At yon at puntahan naman natin ang mga may number tayo, sandali lang sa mga gusto po palang mag-message at kung gusto nyo mag-suggest ng mga topic na pwede natin pag-usapan dito sa business natin to, pwede nyo pong tawagan or i-message ang ating number na laging ina-announce ni kapartner Randy, ang number na 0997-824-9408. Yan po ay 0997-824-9408. Yon. At of course, para mas makarami tayo, dahil excited na po kami na makausap ang ating special guest tonight. Dahil na napakagandang pag-uusapan natin, punta muna naman natin ang ating namang, oo nga, tandali lang, punta muna natin ang Biz News. Biz News. At sa ating Biz News, ready naman si Miss Cecil Alabata Cruz para sa kanyang Biz News. Maganda ay may alam tayo sa mga balita. Eto na, bad loan ratio ng mga bangko sa Pilipinas bumaba ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Cecil Alabata Cruz, magandang gabi. Bahagyang bumaba ng 3.32% ang bad loan ratio ng mga bangko sa Pilipinas nitong Nobyembre 2025 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mababa ito kumpara noong Oktubre, bunsod ng epekto ng mga naunang interest rate cut.
Umabot sa mahigit 545 billion pesos ang problemadong utang, pero pinalakas ng mga bangko ang kanilang pondo laban sa posibleng pagkalugi. Samantala patuloy ang paglago ng pautang kahit may babala sa mas mataas na panganib sa hinaharap. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat sa iyong Biz News, Cecil Alabata Cruz. Iyon ang dagdag natin mga balita ngayon kasi si Cecil Alabata, lagi naman natin kasama yan. Maraming salamat sa kanyang kontribusyon sa segment dito sa business natin to. At eto, marami tayong pag-uusapan. Excited na rin po ako kasamang ating buong staff ng business natin to para pag-usapan ang tungkol sa awareness natin sa autism. Huwag kayong aalis mga kapartner dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa isang app or application na siguradong malaki ang maitutulong sa mga mommies na may anak o may anak na may autism condition. Sa pagbabalik lang ng programang Kasangganyo sa Negosyo, ang business natin to. Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat ng bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang-masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha? Mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Business natin to. Like business natin to. At nagbabalik ang business natin to at sa pangalan pa rin ni kapartner Randy. Ano yan? May narinig akong parang voice over. Parang si Victor Cosare. Victor Cosare ang ating voice over. Ganun pa man, kami po ay nagbabalik. Ako po si Manuel Recuenco sa ngalan pa rin ni kapartner Randy at kapartner Chris Perhis, ang mga kasama nating mga host dito sa programang business natin to. Again, kami po ay live sa radyo sa 1350 sa AM band sa mga sasakyan na may nakikinig ng radyo. Magandang gabi. Ingat kayo sa traffic o kaya ay sa tawag dito init ng ulo. Nako, kapag nakakarinig na akong sobrang busina, ang haba ng busina na yun. Nako, nag-aabang na tayo ng baka may bumaba. Sana wag ganon kasi baka mag-road rage na naman. At syempre, kasi sila ay nasa sasakyan, kailangan sila ay wala nang papanoorin. Audio lang okay na. Kaya makikinig sila sa 1350. Maraming salamat. At sa Facebook, tayo po ay live sa business natin to on-air Facebook page. At ganun din sa Radyo La Verdad or UNTV Radyo La Verdad. 2 page po yan. At ganun din sa YouTube, tayo pa ay live sa YouTube sa UNTV News and Rescue channel. Alright. Ngayon, ang hotline. Dapat banggitin natin ang hotline po natin. Yan po ay 0997-824-9408. Kung may nais po kayong ibahaging komento o kaya suggestion na pwede natin pag-usapan dito sa programang business natin to. Yon, at pag-uusapan natin ngayon ay napakaganda. Actually, yung guest natin tonight, naging guest na natin last year at pinag-usapan natin yung application nila at of course, paano alagaan ng mga mommies lalo na o kaya ng parents ang kanilang mga anak na merong autism. At ngayon,
ang pagbuo ng isang mission-based application gaya ng Autism App ay uri po ng app na hindi lamang tungkol sa teknolohiya at negosyo, kundi ito ay tungkol sa responsibilidad na kaakibat ng bawat app gaya po nito. Kaya naman, mahalagang tiyakin na mananatiling inklusibo, makatao at totoong nakalinya sa kung ano ang kanilang advokasya. Yon. Bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Autism Awareness Week, ngayon kasi din pinagdiriwang natin yon, ang Autism Awareness Week. Yung ngayong linggo, talakayin natin kung paano nga ba palalakihin at palalaguin at kumita ang isang autism app nang hindi isinasakripisyo ang accessibility at advokasya nito. Upang ipaliwanag sa atin yan, makakasama natin live sa studio ngayong gabi, kasangbahay at kapartner ang founder and CEO of St. Pio Innovations and the creator of Bridges Autism App. Let's welcome to the program Miss Rio Palmer. Hello, Ma'am Rio. Hello. Welcome back. Magandang gabi, Manuel, at sa mga nanonood at sa ating mga tagapakinig, magandang gabi po sa inyong lahat. And it's nice to have you back again here. Oo nga, last year ata, Yes. Miss Rio, no? Nag-guest kayo dito sa, at ito pa rin pinag-usapan natin kasi napakaganda nung application na lagi nyong na pinopromote ninyo. At salamat naman at naging guest namin kayo sa programa. Pero ngayon na, Miss Rio, sa mga hindi pa aware, pakisabi sa amin ang tungkol sa inyong application. Ano bang pinaka-main mission and advocacy ng inyong application? Ayan, yung sa mga hindi pa nakakaalam, ang Bridges Autism App po, it's an AI mobile app po siya na on which para po siya sa mga magulang at mga nag-aalaga po ng mga batang merong autismo. So ulitin ko po, para po siya sa mga magulang, hindi po siya mismo yung batang gagamit. Ang gagamit po ay yung mga magulang kasi po ito po ay makakatulong po sa kanila sa paggabay at also magkaroon po ng home-based therapy po yung mga bata. Kasi normally po sila po ay nagte-therapy. And then, ang therapy po natin is twice a week lang or minsan isang beses lang. And then, sa school, 3 hours lang din po sila or very short or 1 hour lang. Pero mas marami po silang oras sa bahay. Oo. And then, minsan, mapapansin natin na minsan nagagadget na lang sila sa bahay. Minsan, idle lang. Naboboard po yung mga bata. So, ngayon, mas maganda na merong after therapy po silang ginagawa sa bahay. So, it's an extended home-based therapy po. So, through this app, maa-access nila yon. At ang kagandahan nun, Manuel, hindi lang siya iisang therapy. Meron na rin siya, of course, yung occupational, meron din sa SPED, sa speech, saka yung sa ABA. So, yung 4 na yon, kinuha na namin lahat. And then, gawa po siya ng mga talagang may license po ng mga experts po natin in the So, field. kailangan ang parents o kaya nag-aalaga ng may autism ay mapag-aralan nilang application. Madali lang ba? Para bang nagpe-Facebook ka lang? Or madali lang bang basahin or gamitin yung application? Yes, actually meron na siyang Filipino or Oh, Tagalog. nice. Opo, meron na siya with the app. And then meron din yun yung parang chat GPT sa loob ng Oh, app. may chat GPT Yes, na. opo, hindi na tayo gagamit ng ibang lahat about sa autism nandito na Nice. siya. Saan ba maghahanap ako tungkol sa symptoms ng autism? Yeah, pwede rin ilabas i-chat doon. Oh, Opo, nice. itanong doon sa chat. And yung chat po natin is integrated po siya sa sa FAQs ng mga sagot din po ng mga experts po natin tsaka ng AI. So talagang tailor fit siya sa mga Pinoy. Ayan, sa mga Pilipino po. So, pag Tagalog po yung sinearch or tinype nila doon, Tagalog din yung sasagot lalabas. niya. Nice. Opo. Baka mamaya, meron kasing AI na Tagalog ang ang tanong mo. Sinagot naman ng Tagalog, balabaluktot yung Tagalog. Sabi ko, English na lang kaya nito, no? Baka foreigner ata. O foreigner yung AI Pero hindi sa ChatGPT. Medyo magaling-galing ang ChatGPT. Pero dun sa mga feature, Ma'am Rio, sa app, sabi mo kanina, madali namang gamitin. Yes. Pero may mga
kung sakaling assistance kailangan ng parents, paano kaya sila Ayan, pwede, meron kaming Facebook page din po Ayan. na po pwede na magtanong. Tsaka, Manuel, ngayon po kasi aside, hindi lang po kami app, we're building a community din on which we'll be having a group po sa bawat, for example, sa bawat city or provinces. Tapos doon, meron po doon na group of parents. Tapos merong, we call it parents coach na magtuturo po kung paano gawin in real life na, for example, yung home-based therapy na kasama yung app. So, ituturo niya sa ibang mga magulang. Opo. So, kada barangay po yun. Wow. So, parang it's like, kung nakalagay sa app is maturuan niya about the life skills ng bata. So, syempre, mga ibang magulang takot gumamit ng technology. Aminin po natin yan. Oo nga. Baka kasi may mali or hindi. Di ba? Although sabihin natin, walang mali naman. And then, yung mga parents coach na i-hire namin, sila din po yung mga may mga experience, sila din po may mga anak na may autism. Kasi isa din po yun sa mission namin na makapagbigay ng extra work or sa mga sa mga magulang po na merong anak na may autism. Pero sila Miss Rio ay i-hire ninyo? Yes, And then opo. pupunta sila sa mga barangay? Actually, sa barangay mismo sila galing. Doon mismo. Sa Yes, barangay na yung oo. galing Sa barangay mismo sila galing. So kasi, palawak ng palawak tong application nyo at saka itong advocacy. yes po. Miss Rio, no? Yes po. Kasi what we are doing is we listen kasi kung ano yung need po ng mga parents. Nung una kasi, di ba, nung napunta ka dito, Oo. diniscuss ko din yung mga features and all. Tapos, eventually, marami silang mga request sa amin eh. So yung request, yun yung nilagay nyo para kumbaga makompleto. Actually, no, di ba nasabi ko, Oh. para lang kasi siyang directory nung una, and then may mga tracker. So, nung tsaka chat lang siya. So, ngayon nung may mga nakausap na namin yung mga magulang, so mas needed pala is to have yung mga activity sa bahay. So, ano yung mga gagawin nila. So, ngayon gumawa kami ng Terra Home or Therapy at Home sa app. Okay. So, nag-invite kami ng experts para mabuo yung isang feature na yon. And then, ngayon naman din po, meron na rin sa app na to na in collaboration sa mga therapists. So, hindi lang mga magulang. Yung mga therapists po, pwede silang may access sa app na doon na po sila mag-notes. Usap? Opo, pwede. Pwede mag-usap. Oo, mag-usap through digital notes po. Kasi normally ngayon, by notebook lang eh. Ang sinusulat nila yung mga notes nila for the day sa mga therapy ng bata, tapos babasahin na ng magulang sa notebook. Ngayon, through app, doon na nila ilalagay, tapos makikita na ng parents yung note ng therapist. Galing. Opo. Tapos, makikita din ng therapist yung ginagawa ng bata sa bahay. So ito ang nadagdag sa mga Yes. features ma'am sa inyong application. Ano ang mga priorities ninyo kapag nagdadagdag ng bagong features o pumapasok sa mas malaking market? Ito medyo pagdating sa market, pwedeng ipaliwanag mo rin ito sa amin ma. At isa nga doon sa dinagdag nyo, yung therapist mismo, Yes. pwede nang mag-note Yes. at mababasa ng parents. Yes, kasi po isa din yan sa problem din ng iba na manually kasi nagno-note sila. And also, it's a partnership din. And mas maganda rin na nakikita din ng mga parents dun sa through app kung anong ginawa din sa center. And ito pa isang kagandahan kasi we have a feature with the app. We call it Progress Hub po, on which si AI, i-integrate niya po yung notes ng therapist tsaka yung activities through Terra Home ng bata. Tapos mag-generate siya ng result. Okay. Ng progress result sa app. So makikita mo na, okay, so ito na pala, nandito na pala siya, ito na yung percentage niya, ito na yung ginawa niya sa therapies, ito yung ginawa sa bahay. So marami na pala siyang activities ginagawa sa bahay. So mga ganun po siya. So nare-record yun ng AI Yes. na nasa app. Yes, kasi one thing din kasi na naging problem din is, ako din, naging problem ko rin yung before na minsan kapag pupunta ako, magpapa-assess kami sa doctor, and then minsan nakakalimutan ko yung mga sasabihin ko sa doktor.
Tapos minsan, nanguhula na lang ako. Oo. Although may mga dala akong report. Although dito, at least, may reminder na, ito na pala yung ginawa ng anak ko. Ito na pala yung progress na nagagawa namin sa bahay. Kasi minsan talaga, nakakalimutan din talaga natin. Yun. Tsaka para hindi tayo puzzled as parents. Kasi minsan sinasabi natin, ito common to Manuel, na naririnig ko during the campaign, na parang minsan therapy ng therapy, parang wala namang nangyayari. Bakit ganon? So at least, na ito, na through records, makikita nila na, okay, kahit pala konti, may nagpo-progress na pala siya. Ganun pala. Mas nakikita siya. Yung, kasi pag sinabi nagta-therapy, separate yun, Miss Rio, dun sa application. Ano? Kung nagta-therapy siya, pwedeng makatulong pa rin yung application. Yes, sa bahay. Sa bahay. Yes, oo. Tapos, si therapist niya, nakikita rin niya dun sa app. Pwede niya gamitin yung app. Yes. Gagamitin, yung therapist, meron din doon na access para sa mga therapist, na doon sila magno-notes, tapos doon nila makikita yung activity ng bata. Kasi minsan, they have to integrate kung ano yung goal nila na activities sa center tsaka sa bahay. Kasi minsan, nagte-therapy nga tapos sa bahay hindi naman ginagawa. Oo. So talagang mabagal talaga yung progress ng batang ganon. Yung therapist ba, Miss Rio, kailangan yung ka-collaborate nyo or kahit kumuha sila ng therapist sa iba? They can have their own okay. therapist for Nice. that one. And then, para ma-access po ng mga therapist yung profile nung, for example, nung anak nila, Okay. they have to give a consent. Meron pong consent code na ibibigay po sa therapist para ma-access niya. And then, the parents have the power po. Kung maglipat sila ng therapist, pwede nilang i-remove yung access ng isa and then bigyan yung isa. So, ganun po Nasa siya. sa kanila. Nasa parents po. oo. Kung bibigyan ng access Yes. yung at aalisin. Yes, At nasa magpapalit na sila ng therapy. Yes, kasi may mga ganun pong Oo. instances Di ba, eh. Kasi ano yun property nila. Yes, tawag doon? that's true. Data Privacy. Yes. Di ba? So, very din tayo, careful din sa ganun. So, we give them the power kung pwede na lang tanggalan ng access or pwedeng bigyan ng access. Okay, kayo na nasabi niyo, Miss Rio, na, may mga suggestions kung kaya na-improve yung application. Pero pakidagdagan niyo pa yon, Miss Rio, paano niyo isinasama naman ang mga magulang at mga guardian sa pag-upscale ng application? May organization ba kayo na partner para dito? Actually, ngayon, magkakaroon na kami. Wow! Yung mga parent circle po, kada provinces or mga cities po, nabubuo kami na yung mga parents coach po, nandun sila yung magli-lead. And then, we can meet po, like for example, in collaboration po to ng mga LGUs po. Yun. Opo. Maganda. So LGU, alam na nila Yeah. ang ginagawa nyo. So madaling i-promote sa mga barangay, sa Yes mga po. parents. Yes po, under LGU po. And then, through that, marami po kaming mga project through the app din po. Kasi tulad po ng sinabi ko, naka-pipeline din po yung sa inclusive workplace. And then, ngayon, na-mention po natin last time yung mental awareness ng mga parents. Di po ba? Ayun, that will be part of dun po sa ng group po, nung parent circle po namin. And then, we can also give yung sa mga livelihood din or project during the meetups po. So, hindi lang siya app talaga. We're building a community din po through the app po. Wow. So mas mapapadali kasi nakatulong yung mga LGU. Ilang LGUs na, ma'am, ang kapartner nyo or kakolaborate dito sa application? Actually, marami na rin. Ngayon, for this year, nag-sign na kami with Bataan po, with Balanga. Tapos meron na rin kaming upcoming with Rizal. And then yung iba naman po, we're waiting for the letter na lang po, for the MOU. Nice. Actually, last year, marami na kaming naikot eh. So, waiting na lang kami ng MOU doon sa mga last year na napuntahan namin na provinces. So palawak ng palawak, maliban dito sa application na pwede ma-access online, mas mapupromote pa to sa mga barabarangay. Yes, na napaka-importante. Yes po. Ngayon, tanong pa, Miss Rio, paano ninyo sinisiguro naman na ang application ay nananatiling accessible sa iba't ibang antas capacity ng mga user? Kasi baka mamaya yung user ay ipinanganak anong tawag doon? Baby boomer ba yan? Baby boomer. Di ba? Baby boomer. Tatay ko kasi nanay ko, baby boomer yun. Tayo, baka millennial. Yeah. At minsan, Gen Z din ako. Kaya ko pa rin sumabay sa kanila. Baka yung bang user ay madaling
maintindihan yung yung application? Yes, madali naman po siya. Tsaka sabi ko nga, true parent coach, Yes. sila yung talagang magtuturo. Ide-demo talaga nila. So, for example, ngayon, i-open natin yung app, ituturo mag-register. And then after mag-register, ituturo din na, okay, so ito yung activity natin ngayon, paano mo siya gagawin? So, ituturo din. Kasi, to be honest, totoo din naman, through generation gap, na meron din talagang takot for them i-access yung sa technology kasi knowing na they, at that time, hindi pa naman din talaga sila more on the technology. Baka mamaya, ambawa, humina yung signal nila. Umikot-ikot yung nagbabuffer na ngayon. Baka kabahan na si mami. Kasi baka, sabihin niya, baka hindi ako maka-access, di ba? May password ba sila? Or Yes. okay lang gumamit ng thumb mark? Di ba? For now, Password. working po yung TAN mark, but for the password po, pwede po siya. It's, I think merong mga 2 authenticated something po siya with regards sa app. So, very safe po siya para hindi agad ma-access nung iba po. Yun, talagang hanapin niyo yung daliri ko para mabuksan niyo, di ba? Minsan safe na rin ng ganun eh. Ngayon naman, Miss Rio, paano ninyo binabalanse ang paglago ng application at income? Kasi, totoo naman, Yes. pwedeng kumita rin yung app kasi may mga sponsors din kayo, di ba? At habang napapanatili po nito ang inyong advocacy for the benefits po ng may mga autism na kondisyon. Yes, actually it should be balanced pa din kasi syempre we have to maintain kasi yung mga experts po namin and also yung mga developers and the app mismo kailangan namin siya i-maintain. So for that one, yes, you mentioned nga yung mga sponsor din namin. We keep a relationship with them and then as nakikita rin naman nila kasi this would be their own advocacy din po. So talagang nakita nila mas maraming natutulungan. And as for the company din, we divide our role. Kasi to be honest din naman, sa dami ng mga activities din namin, sa nakikita nyo kami, mga activities namin sa social media and all, at mga campaigns sa different provinces, tsaka meetings. Yes. So, hindi ko rin siya lahat maa-attenan. So, we need different roads to do that one. So, we have people. And nakakatuwa po, we start a team na din po. And one of our team is a parent with autism din. Kaya talagang madaling maturuan din sila kasi Yes. may mga autism na yung mga anak nila. Yes po. Kaya yung pag-promote nila for the advocacy is through the heart din po talaga. And actually, minsan kapag nagsabay-sabay yung mga event namin, so minsan siya na yung nagtotalk. So, hindi mo... Mas madali sa kanya kasi Yes. experience yan eh. May anak siyang may autism. Yes, hindi na natin gaano kailangan pa parang i-train masyado kasi alam naman niya, parang she live by it na. So, she can share also. And through that, napopromote naman niya. Tsaka, kaya niya yung magtoke. Nung nakaraan, nasa Rizal kami, parang ilang barangays yung napuntahan niya. Whereas nasa Bataan ako, tapos si Ryan naman nasa Palawan. So, magkakaiba kami ng places. Siya na rin gagawa ng subject niya, ng topic niya. Meron naman kami. Meron naman. For the app introduction. Actually, kanina kung hindi ako naka-attend for the talk, siya yung mag-a-attend sana. So, naka-attend naman ako. Nag-cancel naman yung meeting ko. Yes. So, ayun. Ngayon naman kasi gabi. Kaya okay lang, wala namang kasabay na meeting. Alright. Pero kung wala, malamang siya ay nandito. Pwede. Siya munang pansamantalang spokesperson ninyo. Yes. Parang mag-share po kayo, Miss Rio, ng mga halimbawa. No? May mga pagkakataon ba na tinatanggihan nyo yung isang business opportunity or halimbawa siguro may sponsor na hindi nakatugma or naka-align dun sa ethical standards. Alam niyo naman, di ba, ang goal niyo ay makatulong sa may mga autism. Paano kung yung produkto niya ay hindi tugma, no? Natatanggihan ba ninyo yun? May ganun bang sitwasyon? So far naman, wala pang ganung situation. But in the future naman po, napag-usapan namin ng mga, ng group na we want to make sure na sila aligned with our mission and advocacy. Kasi sometimes baka mamaya they join us as a company din na baka mamaya mas ma-pressure kami na more on the
more on the profit side and yeah, all. oo. So di po ba nawawala na yung essence kung bakit namin build yung app. So it should be balanced lang din po. And to tell you din po, Manuel, na yung group po namin, the experts and the developers and the team, bago kami mabuo, I want to make sure and we want to make sure na align po sila sa mission po namin. Yung heart talaga para makatulong sa mga pamilya na mayroong autismo. Ang anong halimbawa nito, mga gamot, halimbawa ganun, pwede ba mag-sponsor sa inyo? Gamot yes, para yes. sa may mga autism o kaya food para sa kanila. Yes, pwede naman siya. Wag lang yung mga soft yung mga drinks. pang-adult. Akala ko pang-adult. Hindi yung mga pang-adult na Oo. Akala ko yung mga alam na natin yon. So, Yes. basta naka-align lang dun sa tawag dito, konsepto at saka yung advocacy nga ninyo. Yes, yes. Pag makasira, natatanggihan po ninyo yun. So, hindi lahat ng sponsor na katulad ng mga nakita nating mga online shows, pati sugal, meron sila. Ay, yes, yes. Diba? Oo nga po. Paano yun? Makakontra ba ninyo sa ano yun? Sa application nyo? Kasi baka mag-pop up? Ay, hindi po. na yan? Hindi Okay. po pwede sa app namin yun. Pwede nyo We i-block have, yun? opo, Oh, nice. control for that one po. Galing. Ngayon, Miss Rhea, paano nyo tinitiyak na hindi nagpo-promote ng maling impormasyon at misconception ang application? Paano na-control po ito? Ayan, actually, for yung sa AI namin, na-mention ko last time, naka-block na siya yung mga hindi ka pwedeng mag-search. Kasi AI siya, diba? Oo. Hindi ka na pwedeng mag-search ng na hindi siya related for autism. So, once na nag-search ka, magre-reflect or merong magpo-prompt na doon na parang this is galing. only for autism-related, So, ganun po siya. Finilter na po siya. Okay. So, ayan. Hindi Finilter na pwede makapagtanong tungkol sa labas sa autism. Pero pwede ba siya magamit, Ma'am Rio, na hindi naka-register yung gumagamit? yung Kailangan user? siyang mag-register register pa kasi rin. it's very unique eh. And from there, through registration, ilalagay din kasi doon yung profile ng bata. Kasi Okay. through that profile, si AI, through Progress Hub, 'di ba, i-check niya. Iti-tailor fit niya kung ano yung bata. So, kung wala kang anak na may autism, hindi ka pwede makapag... Pwede Open. naman caregiver. Tapos, Ayun. na lang. Pwede namang NA na lang yung iba doon. Yun. Oo. So, dapat... Pero pag caregiver ka naman, I think meron ka naman na kid na merong inaalagaan na merong autism. Ang autism very malawak siya for the spectrum po. okay. Oh, they can have an ADHD, they can have autism with intellectual disability. Malawak nga pala Malawak po autism, talaga ano? siya. Basta may autism, Yes, yes. pwede sila Opo. maka-register dun sa application. Yes, kasi ang main naman din with autism is problem with sensory issues, and then most of them have communication problem, and then socialization. So yun yung and then repetitive behavior. So mostly yung behavior yung nakikita natin sa kanila, and then through behind that meron din bakit, kasi some of them are non-verbal, they cannot communicate well kung ano yung needs nila, and then yung iba naman kaya nagbe-behavior is baka naman they experience sensories na issues na doon sa part na yun. Nakikita ko na para laking tulong ng application, Ma'am Rio, kasi hindi na nila, kasi mahal talaga kumonsulta sa mga expert or doktor ng may autism, ano? So ito, libre na lang talaga. Sabi mo kanina, sa bahay, pwede mo maalagaan ng may autism. At may impormasyon tungkol sa may autism, pwede mo ma-search through AI dito sa application. Yes. Yes, go ahead. Sorry, gusto ko lang i-reiterate, this is not a replacement po. This is not a replacement po para sa mga doktor po natin or sa mga therapist po natin, ha. Ito po is a guidance and katuwang po nila na for example, yun nga po yung sa therapy sa bahay. So it's an extended support po sa mga bata. Hindi po siya replacement po sa any medical Yan. sa medical consultation or sa mga doctor or sa therapist po. Kailangan po ipaalam ito sa doktor nila na ito, gagamit kami ng application ng Bridges application. Kailangan ipaalam na sa doktor ito?
Doktor nila. Actually, they have their own decision naman. Kasi Okay. mostly this one is therapy siya and information siya. Yun. Kasi pero ang nakaka-diagnose naman din is our mga doctors po talaga. And then when you do have the diagnosis, the doctors will tell them kung ano yung next step, which is anong therapy yung needed ng mga bata. So from there, bibigyan sila ng mga therapy centers na po pwede nilang pag-i-check. And then there's an option there na pwede nyo rin pong i-download na yung Bridges Yun. para at least mas makadagdag pa po ng mga gagawin sa mga Kumbaga, anak nyo. tutulong lang Yes. ang Bridges Autism app para dun sa therapy ng Yes, bata. yes. Kahit na may doktor na siya, pwede pa makakatulong ng malaki. Pero ako, gusto ko to kasi kung halimbawa ang anak ko, wala akong, hindi ko na itanong sa doktor ko, pwede ako magtanong sa application kasi nga may AI na parang chat GPT, no? Pwede po siya, pero tandaan po natin na yung mga any medical condition po or kasi hindi mas maganda pong natitingnan pa rin po sila talaga. Opo. Pwede din ba yung mga walang autism child pero they want to know more lang about dun sa autism? Example po mga students. Yeah. Pwede ba silang gumamit ng application? Yes, pwede rin po. Pati actually nga naisip ko yung mga SPED teachers. Yes, so that they can check as well. Lalo na rin po ngayon kahit yung mga general teachers na since na inclusive education na po tayo, so they can check as well through the app kung ano yung mga needed and ano yung mga strategies na po pwede nilang gawin. For example, nag-behavior na yung bata inside the classroom. Oo. Kasi ang ano ko nga yung sa SPED teachers, 'di ba? Napakalaking at malaki din sila kumita sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas ata hindi pa rin ganoon. Yeah, Pero ang daming may autism. Yes. Nagtataka nga ako, may mga school pala na kahit na hindi ko masabi kung autism, pero kasali sila sa regular na normal na mga estudyante. Hindi ba maapektuhan yun? Medyo labas sa application, ano? Pero hindi ba sila maapektuhan, makaintindi nung para sa normal na teaching? Yan yung inclusive education na po okay. natin. So ngayon, talagang actually gusto ko yan na majo-join sila with the nice. other neurotypical kid para at least just like them, kasi they have the right din kung ano yung mga pinag-aaralan din nila. And also, mas makakatulong din for socialization ng mga bata. But before that, yung bata, piniprep din po kasi yan ng mga SPED teachers kung kaya na nila. Kasi, syempre, mahirap naman din po na ipilit kung hindi pa kaya ng bata to join doon sa inside the classroom din. At saka yung teacher mismo mag-a-adjust din yun. Kaya pwede nila magamit yung Bridges Autism app para kung sakali may ganun silang estudyante. Yes, pwede nilang pag-aralan. Oo, pag-aralan. Pero kanina nabanggit nyo na, Miss Rio, na may limitasyon sa pag-search dun sa AI na parang chat GPT sa Bridges Autism app. Pero kung meron pa kayong gustong idagdag, meron pa bang ibang limitasyon ng app at paano nyo po ina-address ito? Ayan. Actually, so far, yun yung limitation namin for the chat GPT. And with the other naman, yung sa mga therapy, we all have a disclaimer naman din po na it's not a replacement po sa mga although gawa siya ng mga professionals like mga therapists po na license, but this will not replace po yung kung meron silang mga actual therapy po nila. So, yun po. Tsaka kung meron silang sa mga doktor, doon pa rin po tayo sa mga doctors po natin. Yun, syempre. Sabi niyo nga kanina, Miss Rio, ito ay suporta. Suporta lang at therapy sa bahay na magagawa ng mga parents na may autism ang kanilang mga anak. Itanong ko lang din, meron ba itong parang permiso sa gobyerno na talagang papayagan ito na ma-access ng mga parents? Ayan, actually for that one naman, pwede naman siya. Yes. May nagtanong na rin na yan So it's like you'll be having an app and then registered it as a business. But we need the government then, syempre, to disseminate the app. We are partnering with, yun yung sabi ko, with the different LGUs or national government para at least mas malawak pa mapuntahan ng app din po. Kasi to be honest, kaya bakit sa kanila? Kasi sila po yung mas may alam kung ilan, yung sa constituents po nila, sila po yung may hawak nun para at least sa amin, mas madali na namin siya i-disseminate sa mga kapwa Pilipino po natin. Kasi isa din pong main din ng app is yung mga underserved communities po talaga, yung mga hindi napupuntahan ng mga
therapy center. Yun din po yung gusto namin At bigyan. saka wala din pambayad. Opo. Hirap din sa pambayad sa mga therapist or doktor. Mhm. So ngayon, yun yung gusto naming tulungan din po talaga. Kasi isipin po natin, lahat naman po talaga tayo may mga cellphone. Hindi po ba? Tama. Lahat bumibili Yung talaga ibang- ng cellphone. Kahit 100,000 yung Pro Max na yun, binibili yan. Kasi magpe-Facebook lang naman. So gamitin nyo na sa mas kapakipakinabang, i-download nyo ang Autism application or Yes. Bridges Autism app. Pero ma'am, pwede din ba siya doon sa itong application na to sa mga developmental delays or other condition like, nabanggit nyo na kanina, ADHD? Yes. pwede Oo, siya. pwede rin naman sila. Kasi nagte-therapy naman din po sila. So, sa app naman po, meron siyang goal and then meron siyang assessment. So, through that, it will direct kung ano yung program na pwede mong gawin sa bahay po. Wow. So, hindi lang siya basta na pipili ka lang, ay gusto ko mag-OT, ay gusto ko mag-speech. Hindi po siya ganon. So, there's still a process pa din po para at least kung tama ba yung program para sa kanila. Maliban na sa suggestion ng mga may autism na anak, ano pa yung binabasehan po ninyo na ito kailangan ito sa app namin? Yung susunod. Ayun. Yung pipeline po. Ayan. Actually, yung St. Pio Innovations talaga, it's tailor-fit an innovation para sa mga persons with disability. So, ngayon, marami ding nagre-request sa amin, nagsasuggest yung mga next namin gawin. So, kaya namin dinevelop, una muna is autism because I'm also a parent of an autism teens. So, I have 2. So ayun, dun muna syempre para at least it will benefit the other people and also it will benefit as well yung mga anak ko, kami din sa family. So yung next step namin, looking forward, actually madami pang yung iba gusto nila yung sa cerebral, Yeah. diba? Idadagdagan pa ng ibang... We'll see po, kasi we need an expert to do that one kasi for the PT naman po yun. And then meron naman iba nagsasabi dementia, but we'll see kasi we need to check and research for that one kasi that's new kung i-up. So parang medyo mahirap siya. Baka mahalo or baka kailangan another app para doon kasi... Another app po yun. Another Another app. app. Okay. Under St. Ang galing, Pio. So, galing. that's the pipeline po. But for the bridges po, looking forward, kung after this, sa Philippines, we can do it global din po. Kahit, for example, with the ASEAN as well or moving forward with the other parts of continents na rin or countries. Oo. Kasi, i-replicate naman din siya, tailor-fit naman doon sa specific country na po pwedeng May mga ganyan na ba ngayon ngayon, yun na yung... application? Wala pa. Oh, nice. Ibig sabihin kayo palang wala sisimula pa. nito. Sana ma-promote ito. Yes. At nandito po ang business natin to, ang UNTV Radyo La Verdad, kasi malaking tulong yan sa ating mga kababayan. At kung iniisip nyo globally, magamit ito. Napakaganda at malaking tulong. Pero Ma'am Rio, ano ba mga event ninyo? Kasi sabi nyo, bara-barangay, pwede na kayo pumunta. May mga LGUs na kayong ka-partner. Go ahead and promote your Ayan. events po. At ang Actually, contact info mo, pwede nyo pong yes, just follow yung page po namin, yung Bridges Autism app po. Currently po ngayon, I think nag-FB live po sila. It's our... mga partners nyo po yan. Ha? Nag-FB live sila. Experts po namin. Experts Yeah, po. about behavior. I think about autism then for the celebration of Autism Consciousness Week. Yung ABA namin naka-FB live sila. I'm not sure kung tapos na sila ngayon. So follow nyo po yung for more events. By next week, I'll be in Balanga, Bataan as well for the campaign din po. And so, ayun po, for another event, ay follow na lang po natin kasi minsan kasi I need to, to double check pa. Yes. Okay, yan po ang mga event. At pakifollow nyo again yung social media account ay Bridges Autism App. app. Yes. Yan ang Facebook page Yes. ng application. At i-download nyo na rin yung application. St. Pio Bridges. St. Pio Bridges. Ang Android, tsaka Android and App iOS. Store. Yeah, para magamit nyo na sa inyong mga cellphone. At mapakinabangan talaga itong napakagandang innovation talaga na para sa may mga autism, lalo sa ating mga parents na nag-aalaga ng may autism. At ako magpapasalamat na po kami, Ms. Rio Pomer, ang founder po and the CEO of St. Pio Innovations at ang creator po ng Bridges Autism App. Maraming salamat po sa oras at sa isang oras na ito ay napakarami naming natutuhan.
Thank you, Manuel, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much, ma'am. At makakauwi na po kayo. Ang daming traffic ngayon. At hindi, kaya dapat talaga aga-aga si ma'am makabiyahe. Maraming salamat, Miss Rio Pomer. At sa mga nabumubuo ng business natin to, nakasama natin sa technical dyan si... sino nga ba? Ito ay si Ian Macalanda. Maraming salamat. Inaantok na ata. Ako ba inaantok o ikaw? Si Miss Shelo Cotelio ng ating EP, maraming salamat. At sa ngalan ng mga kasama nating host, of course, ka-partner Randy Kasilan, ka-partner Cresper Parhis, maraming salamat. At next week, God willing, makasama natin sila. At of course, iba-ibang topic ang pag-uusapan natin tungkol sa negosyo, batas, tax. Pag-uusapan natin yan dito sa business natin to. At sa ngalan po ng ating mga kasama, ako naman si Manuel Recuenco. At sa ngalan ng ating station manager, Miss Anna Rentoy. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ito po ang programang Business Natin To. Sa negosyo, walang imposible dahil ang negosyo, kaya natin. Dahil business natin to. Paalam! Chris and Randy